Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng campaign manager ng Alyansa kung bakit natalo ang karamihan ng kanilang kandidato. Nako, lantaran niyang sinisi ang mga utak ng impeachment case, yung isinampang impeachment ni BP Sara. Yun daw ang dahilan. Okay. I-advertise ko lang meron tayong stock ng dark chocolate. Dito kayo mag-order 0916-9000-997. Ito po ang ating bagong-bago, pakabango. So pure organic sikwati o tablia from Bukidnon. Hindi po ako nagnenegosyo nito, araw-araw lang akong umiinom. Napaka-healthy ako ngayon dahil ang isang factor is dark chocolate, good for the heart. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers ng Bukidnon para mabenta ang kanilang mga produkto. Okay, so bilib ako dito sa campaign manager ng Alyansa, si Congressman Tiangco. Napaka-honest niya. Sinisi niya yung pag-file ng impeachment case labang kay BP Sara. Yun ang number one dahilan bakit sila natalo sa midterm election. And by the way, si Congressman Tiangco hindi siya pumirma sa impeachment ni BP Sara. Ayaw niya. Ito sa politico.com PH na news. Impeachment backfires. Sara Duterte case, a self-inflicted blow to admin Senate slate. Tiangco. Sila ang may kagagawan ng pagkatalo nila. Self-inflicted blow Okay, basahin natin Alyansa, written by Billy Vegas. Alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign manager and Navotas City Representative Toby Tiangco blamed the impeachment of Vice President Sara Duterte for the poor performance of the administration's senatorial slate in the midterm polls. In a radio interview, Tiangco said the rejection of administration candidates in Mindanao became more pronounced because the House of Representatives filed an impeachment case against Duterte. Ito yung exact statement ng campaign manager. Alam naman natin kung ano yung nangyari sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Alam nyo, bago pa lang nagsimulang eleksyon, nagpapasurvey na kami. So, mga November, December, nagpasurvey na kami na track talaga namin yung Mindanao. And as soon as na-file yung impeachment, which I would make it clear, hindi ako pabor. Hindi siya talaga pumirma. Believe ako dito. Tingin ko, hindi dapat tinuloy. Nakita ko na. Ipinakita ko sa aming lahat na nagso-solidify yung Mindanao. Ibig sabihin, yung boto nila doon, kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basyan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino ang kursunada nila. Na iba yung pagpili nila ng kandidato doon. Ang pagpili nila ng kandidato doon ay kung sino yung hindi boboto sa impeachment. So, nag-solidify yung Mindanao noon pa lang, nakita ko na. Okay, so believe ako, tama itong sabi ni Congressman Tiangco. Before election, maraming nagtatanong sa akin, sinong iboboto natin, sir? Sabi ko, kung sino yung magiging senador na tutulong kay BP Sara sa kanyang impeachment, yun ang iboboto natin. Ganun ba, sir? Yes, sir. Sige, sir. Kahit sa Luzon, yung mga kaibigan, kamag-anak namin sa Luzon, nagtatanong, yun din ang sagot ko. May tinatanong, si ganito, si Kernel,
wag ko na lang bagita. Iboboto na ba natin, sir, si Colonel ganito? Alanganin ako, sabi ko. Kasi hindi ko sure kung tutulungan niya si VP Sara sa impeachment. Alanganin. Kaya ang naging basihan namin sa Mindanao, impeachment ni VP Sara. Kaya tignan nyo, sa Mindanao, solid Duterte 12 ang nanalo. Wala ni isa man na nakasingit sa alyansa at iba pang kandidato. Dahil nag-solidify, naging Duterte country ang Mindanao itong eleksyon. Iklaro ko lang hindi sa maghihiwalay ang Mindanao na maging republic. No? Ayoko. Dapat intact pa rin ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Walang independence. Kaya lang, sinasabi ko lang na Duterte Republic kasi dahil sa ginawa nila kay VP Sara, yung impeachment, at dinagdagan nila dahil sa kinidnap nila si Tatay Digong, dinala sa, yun na. Lahat galit, pagkadismaya, lahat na ibinuhos nitong eleksyon. Kaya zero ang alyansa sa Mindanao. And even some parts of Visayas, lalo na ang Cebu. Yung interview ni Karen Davila kay Governor-elect Pam Baricuatro na, bakit malakas ang Duterte sa Mindanao? Di ba nanalo dyan si PBBM? Anong sagot ni Governor Pam? Cebu is a Duterte country. Nanalo lang si BBM dahil in-endorse siya ni VP Sara. Dapat magising sila sa katotohanan yan na ang political base ng mga Duterte is Mindanao and Visayas. Doon nga sa Tacloban, baluarte ni Speaker Martin, sinong nanalong senador? Bongo. Sumunod si Senator Amy. Anong ibig sabihin yan? Nangampanya ng todo si Speaker Martin Romualdez. Vote tayo, straight alyansa. Sabi niya, talagang naningkamot kung sa Bisaya. May nakinig ba sa kanya? Wala. Kaya, isa lang ang nanalo sa kanyang partido, yung Lakas CMD. Mas nakakaya ang Pangulong Marcos Jr., yung kanyang Partido Federal ng Pilipinas, na nung una nagmamayabang na we have the best candidates, we are aiming for 12-0. Ang nangyari, siya ang nasiro. Yung Partido Federal ng Pilipinas, 0, diretso inidoro. So, maswerte sila at nakalima sila Actually, yung 5 na yon, minusan mo pa ng isa, yung Pia Cayetano, dahil nationalista party siya, hindi nila yan maasahan ngayong 20th Congress, 20th Senate. Pia Cayetano, ang loyalty niya nasa nationalista parties, nasa mga bilyar. Kaya 4 lang ang kanila itong nanalo ngayon. Tolfo, Lapid, Lacson, Soto, yun lang kanila. So, salamat, Congressman Toby Chanco. I admire you. Tama yung nyo. Kung hindi nila ipinail yung impeachment, baka iba ang nangyari. Nagapura sila So, whatever you sow, you reap. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, may livelihood assistance tayo sa tribo. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may tinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Ang una namong tanom nga saging lakatan. Ug mo ni ang among tanom nga wala sukad namo ginaabunuhan apan namo nga apan dugay tungod kay walay abono. Tungod sa kamayo sa yuta dinhi sa amo mamunga gyud ang among tanom nga saging lakatan. O muna ni siya padayon lang mi nga paghinlo bisan nga walay abono namunga gyud tungod sa kaayo sa yuta. Ug karon atong bisitahon ang tanom namo nga hapit na pod mamunga apan ginabunuhan. Ug karon mao na pod ni ang among tanom nga mao ni ang among
lakatan nga gaabunuhan. So hapit na gyud siya mangunod og mga dagko na pod og maayo pod ang tubo tungod sa sige miog kaabuno gawas nga hinlo. O karon nag-abono mi sa among saging lakatan kay ting-ulana na dinhi sa amo Sa kanin ang abono sa mong abono? Kwan, Dopos, dopos o complete o ammonium. ammonium. Pila gani ni tanan kapunuan sa ratong saging lakatan? 240. 240. Oo. O luag-luag gid ni among saging lakatan 240. So padulong sa ubos among saging. Padayon gid mi ani sa pag-abono. O karon sa unsay mong kasulti sa padayon sa pagsuporta sa pagpananom ug sa pag-abono? Ug salamat gyud kayo sa unang-una sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video ug sila ga suporta ka sa saging lakatan sa abono. Salamat.